This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is the man who made Backshots come to life. Kilala nyo na yan, idol ng lahat yan. Si Mr. Lodi, Mr. CEO of Liab. And malalaman natin kung ba't siya ang gumawa ng Backshots come to life. You're gonna see. Let's all welcome Wayan. Mga nagpapalakpakan tao yan. Parang Gusto mo yung gano'n ah. Parang last time hindi yung na-request mo sa atin. Nilagay mo ba? Meron, matik yun. Talaga? Nirequest ka yun last time? Meron, oo. Hindi ko pinanood yung ano natin Parang, pero gano'n na gano'n. Hiningi niya sa amin, palakpakan doon, pagkaaray. Pero dapat... ano na lang, palitan mo na, boo! Bulagay natin. Sige, para bago. Boo! Tangina mo, kulit mo! Pabs, how are you? I'm doing well. I'm very happy with life and everything that's going on in the world. Not everything that's going on in the world. Pero my life is pretty cool. Pretty happy. Si Pablo ang pinaka-first na magkakaroon ng second episode dito sa Dial 7. This is gonna be your third podcast na napuntahan. Ay, actually fourth kasi na Cool Pals eh. Cool Pals, baka naman. Fourth podcast in my life. Nice. Podcast live. Yeah. But natutuwa ka ba kung nagpa-podcast ka? Sa experience mo, based sa lahat ng experience na napuntahan ng podcast? Mixed emotions. Para sa akin, nung unang podcast ko ever, minsan parang nagki-cringe ako ng onte. Kasi parang ilang ako panoorin yung sarili ko sa camera at nagsasalita ng life kasi is so ganito eh. Dapat kasi, dami mo naman advice, lads. Pero wala lang, observation ko lang yun. On my end. Pero other people like, there was a time that parang parang umay akong makita yung sarili ko sa Newsfeed. Sa newsfeed, oo. Tapos, parang nag-aano na ako mag-message kay Dog na, Kuya Dog, i-archive mo na lang muna yung natin, yung podcast natin, umay na ako makita. Then this one time, nagtatrabaho tayo somewhere, may nagsabi sa akin na artist na para bang, man, yung podcast mo, sobrang nakatulong siya sa akin nung makahingi ng inspiration, insights, some things. Parang, yeah. Okay na yun. Tapos na yun. Nandun na yung podcast for other people to see. For me, personally, I don't wanna see my podcasts. Masasayo ba since that day na syempre yung first podcast, may iba pa yung buhay mo? Kakalabas nga lang ata ng Good Problems nun. Oo, 2020. Iba ba talaga yung Pablo na yun sa Pablo ngayon? Yes and no. Kasi, syempre, hindi ko naman mabubura yung aking mga nakaraan, di ba? Parang, parte na ng pagkatao ko yun eh. But at the same time, we grow up, we learn different things, see different things, na dadagdagan yung kaalaman sa isip, nagde-develop yung tao, nagka-transform. Pero, siya pa rin yung Pikachu dati. Do you think mas mature yung Wayan ngayon? That was 4 years ago, maybe mag-5 nga eh. Actually, parin, boss na ako sa pagbibiro eh. Ba't kaya? Ba't kaya? Gusto ko kasi, seryoso na eh. Hindi na kasi yung, bata para maglaro-laro. Joke lang. Ano yung tanong mo? Kalimutan ko. Ano yung tanong niya? Gusto, mas seryoso na daw ba ako? Mas mature yung in a way, parang, kaya ko na magsabi ng, ayoko! Kaya ko na magsabi ng ganun. Dati kasi parang, sige, tignan natin kung anong pwedeng gawin. Parang lagi akong, trying to help any situation, parang gano'n. Ngayon, parang may boundaries na. More boundaries. Mas nakakapag-say ka ng no ngayon compared before? Compared before, yeah. Meron lang mga taong hindi ko hihindihan. Kasi, yun yung natutunan ko rin nung nag-mature ako na it's okay to say no and it's okay to cut people off. Masabi mo ba? Oo, it's okay to cut people off for the benefit na, yung totoong benefit talaga, yung hindi yung ka-cut off mo lang kasi, I don't feel you anymore. Pero pwede rin naman ganun. Pero ako kasi, alam mo naman, nag-cut off ako ng mga tao dahil hindi na talaga maganda yung ginagawa nila talaga sa buhay. Hanggat maaari nga, ang choice ko lagi, ayusin natin yan, pag-usapan natin. Kilala mo na ako, ilang beses mo na nakita yan first hand na pag may problema. Men, pag-usapan na lang natin yan, men. Yun ang aking di ba, tirada lagi. Pero yun nga, hindi lahat ng bagay kayang
patawarin ni Lods. Ang bilis ng topic natin. Anuhan nga, bigat agad doon ha. Hindi, nakaano kasi yung psychedelics. At nakikita nyo, syempre nakikita mo dun yung diba, yung growth of the person. Kahit nga sabihin natin na nag-podcast tayo maybe 1 year ago na lagpas konti. Ibang-iba na rin feeling ko yung perspective mo eh. Okay, feel ko din eh. Parang feel ko ngayon, parang inaccept ko na yung sarili ko. Parang yung kakulitan ko ba, yung personality ko. Dahil kasi, siguro dahil sa malaking confidence level yung nakuha ko mula nung nagka-studio kami. Tapos, ginawa ko yung album na to. Tapos, the way I made this album, parang hindi na ako nagpaka-super lyrical. There's wordplay sa album. Pero, parang sobrang natural ko na lang siyang ginawa. Daanan natin yan mamaya. Syempre, yung pinaka-main natin dyan, yung bagong album. Syempre, kaya nag-podcast para i-promote yung album. Ayun talaga. Kaya dahil back shots. Shot tayo dyan. Sige. Shot tayo dyan. Shots tayo from the back. From the cup. Ito na yung last time if you watch the episode with Wayan. Papap natin yan dito kung hindi niya pa napapanood. By the way, I'm sober. Yun lang. Not anymore. Now I'm sober, but after a little bit, Na-request sa akin ni Pablo doon is Doong unang podcast pa lang ni-request ko na kay boss yan. Hennessy. Ngayon nagka-konti-konti tayo. Ayun, pumaldo-paldo na si boss. Yung... Sige, bigyan natin ng Hennessy ang ropa. Pero pinabili pa akong Coke. Yun lang. Yun lang, hindi pa lahat. Joke lang. Anahan natin yan. And ang tawag doon, alam ko may sinabi ka rin before no na yung about sa food na parang meron tayong lumpia na galing sa kasal. Binyag. Now, may mga tao nakarinig ng podcast na yon and shoutout nga pala kay Crazy Meats. Yo, Crazy Meats, salamat I like this cheese macaroni with the fried chicken on top. Shoutout Crazy Meats. Ano natin yan? Mga diretso, mga tropa natin yan. Of course, Gray Matter for the venue. Ano natin yan? Mga tropa na lumalapit sa atin and mga shooter natin yan, sina Ivan saka sina Chano. Shoutout sa inyo, matik yan. And feeling ko hindi tatakbo lahat na to kung wala lahat ng team eh. Alam mo yun? Totoo pare, mahalaga yung team. Masasabi mo ba yung Liab na parang si Wayan hindi magiging si Wayan kung wala yung team niya? Oo, totoo. Totoo yan. Kahit solo mission ba yan. Sobrang very dependent si Wayan sa kanyang mga trustworthy people in his life. There were people na parang naging part ng process mo tapos hindi sila naging trustworthy. Tama ba? May mga ganong moments. Ano mapapayo mo sa mga tao na yun nga nakakasubok? Syempre magtitiwala ka to make something beautiful, 'di ba? Pero in the end, sabi natin nandun yung skills, nandun yung talent, pero yung ugali nyo hindi nagkakasabay or parang medyo ayaw mo dito talaga dahil ganito yung ugali. What can you say about that? Pag ganun, find your way na lang. Hindi mo naman kailangan, ano ba yung tanong mo exactly? Pag may mga taong nagbe-betray? Oo, mga ganun. Kahit beneficial sa'yo yung music, na beneficial sa'yo yung kaya nilang ibigay, pero yun nga, parang medyo dinarag ka or medyo may mga ginawa sa'yo masama. Would you still work with that person? Siyempre, tulad nga ng The Wayan Way, dadaan mo na sa usapan lahat lagi. Tapos, kung alam mo yun, okay, talented, pero X naman yung galawan, tsaka yung gali. Wag no lang, boss. Maghanap na lang tayo ng mga nagte-training pa lang na may puso sa ginagawa, na marunong makinig, marunong makipag-usap. Laking bagay, di kasi para sa akin kasi kalahati sa work yung pakikisama mo sa tao eh. Parang, okay, given na talent. Hindi lang naman ikaw talented. Daming taong may, actually, everybody has some kind of talent sa kanila. Pero, mas gusto kong makatrabaho yung level 1 pero mabait kaysa level 50 na pero kupal. Parang ganun. Kasi ang level 1 kaya mag-level 50 yan eh. Totoo. Kaya mong i-boost eh. Alam mo, kung alam ng mga terms ng mga gamers na parang basta may game siya, may laro siya. Kaya lahat yan. At saka ito yung nakapangit sa sa talented people na agad na parang hindi po lahat to. Parang feeling nila mas kailangan mo kasi kailangan kita eh. Oo, parang may ganun. May mga ganun vibes minsan na medyo yun yung gets naman yun. Para bumagal yung process ng buong music. Gets naman yun. Hindi naman masama rin na magkaroon ng yung mga tao na to ng paningin na value sa sarili nila. Okay lang din naman yun. Pero para bang
sige, ganyan kay. Hindi dito kami sa medyo Mm. chill world lang. Mm. Alam mo, Nebs, hindi ako masyadong okay, famous, blah, blah, blah. Pero hindi naman ako ma-showbiz world eh. Mm. Nung birthday nga ni Mangi, para, oh my God, look at all these famous people. It's so, Parang ako nasa loob ng Facebook. Parang, ang galing. How Diba? was Mangy's birthday pala? Wait, this was maybe 1 week ago, 'di ba? 1 week ago, mga 1 ilang week days ago. from Kamusta? Parang nakita ko nandun si Hev, nandun si Flo G, nandun si Malupito. Yan yung mga idol mga idol yung Feeling mga nga, yun, nakakamayan ka sila lahat for the first time actually. Mm. I think for the first time, second time ata. Mm. Pero like parang, it's been a really long time since I see them. I think the last time I see them, parang on stage lang, sa sidelines lang, ganun. Parang, ngayon lang kami hey man, kumusta man? Uy, solid. Man, lupit. Sobrang lupit. Ganun. Do you think na hindi ka ba nagulat na parang ay kilala ako ng mga to or parang they give respect na Hindi ako nagulat pero para bang alam ko na kilala ako pero hindi ko iniisip 'yan. Parang gusto ko rin makitungo na tao lang sa tao, 'di ba? Makulit lang. Kung paano ako makitungo sa mga kaibigan ko. Ganun lang ako makipag-usap sa mga new people, which is not always the right thing to do based on experience. Based on experience. Yeah, hindi pwedeng hindi mo close lahat ng tao. Okay. Kahit sabihin mong intention mo is friendly, hindi mo naman alam pinagdadaan ng mga tao di ba? Hindi mo alam na medyo parang iniisip, ano sasabihin niya? Wala ako. I-word natin na maayos. Siguro, be mindful lang din. Huwag kang masyadong komportable na parang, okay, have your self-confidence, pero balance lang sa tingin ko. Balance lang. Pero I think kung ano man yung nangyari or pangyayari nun, I think it's a lesson for everyone True. Kahit sa'yo, kumbaga. Oo naman. May lesson talaga. Lesson at saka core memory. Di ba? Yun lang naman. That was a fun night though. That was a fun night. It was fun night up to there. Pero after nun, a little internet commotion. Pero ayos lang din. Life goes on. And people say sorry. And people forgive. And just, importante nag-usap na at least yung okay naman. I'm done with that. Siyempre, internet, di mo naman mapapatahimik yan. Sabihin nila gusto nila sabihin Walang katapusan yan. Anyway, napakahaba ng intro natin. Intro pa lang yun? Intro pa lang yun. Nakikita ko sobrang daming gigs left to right na syempre parang every week or every 2 weeks, mga ganong area. Siguro. Pero ito yung pinakamalaking gig na parating sa'yo yung sa Wonderland. And he's gonna be opening sa mga nag-opener para kay Daniel Caesar. Si Daniel Caesar sobrang idol yan, man. Next level shit, 'di ba? Kamusta? How did it go and what's your plan para ma-excite yung mga how did it go? Nag-message, negotiations. Daniel Caesar nag-message? Hindi gagi. Si staff mula sa Carpus Media. Shoutout Carpus Media. Maraming salamat for getting me for that show. At sobrang pinaghahanda. Ngayon pa lang pinaghahandaan ko na yung gagawin kong 30-minute show doon. First time kong nagper-perform ngayon na may gitarista na. Tapos especially for this show, I'm really trying my best na makapagdala ako ng sariling choir para sa set ko doon. Kailan to? Sorry, anong araw to? March 22 sa Alabang Philinvest. Sakto. Grass fields doon ginaganap yung Wonderland. May banda? No, meron lang akong isang gitarista, isang DJ, hype man at choir. Sino DJ? Si U-Pistol. Shout out U-Pistol. Shout out Bonely Up Team. At SKM2 on IG. He's single. He's very nice. He's very nice. He's a very good communicator. And he cooks food. And his dream is to be a good house husband. Yeah. That's my boy. That's the dream. U-Pistol. That's the dream mag-house husband, no? Yes, sir. Shout out. Yung album niya. Ay, nakakalabas last year, di ba? Yeah. The Last Splinter. Tapos meron siyang deluxe version ngayon ng ng album niya na puro remixes ng iba't ibang mga artists. Lab. Is this the first time na makakasama ka ng international artist na malaki? Sa lineup? Yun mga ngayon lang ako naka-lineup sa international na
artists. Kung tatanungin kita, Pabsa, sino ba talaga yung gusto mong ka-line up na idol? Mali ba na Kendrick, syempre, given na yun. Huwag na yan. Yung mga saktong lang, hindi pa yung super-duper A-list. Mapanood sa mag-perform? O maka-line up? Maka-line up. Siguro, isa si... Sabi mo, hindi ko marinig sa mic eh. Si? Ay, oo. Si Tizo Touchdown, gusto ko mapanood mag-perform yun live. Tsaka si Kendrick, si Denzel Curry, JPEG Mafia, yan, solid yan. Sa Pilipinas wild mag-perform yung mga yan. Sino ba mga lods? Yung pala naisip ko ngayon. Tsaka, pangarap kong mga wag na, baka ma-jinx. Hindi, mangyayari na lang yun. Gugulatin na lang ang mundo. Simula nung Weya at na album na parang simula nung last podcast na lang natin. Ano masasabi mo nag-improve sa buhay mo? Na parang dumagdag to, I made this happen, you made this happen. Siguro yung pinakamalaki yung nagkaroon na kami ng sariling studio ngayon. Tapos ang saya kasi parang meron kaming safe space na magsigawan at mag-away para sa isang topic ng kanta or sa isang part ng kanta. Para bang may safe space na kami mag-brainstorm ng matindi. But before ba wala? Walang studio? Meron naman sa bahay kasi masikip yung kwarto dati dun eh. Alam mo naman, lalo na nung Cartelem days pa. Pucha, talaga, Tetris talaga tayo dun, di ba? Ngayon, yung studio, malinis, mabango, safe lahat ng bisita. Hindi amoy venue. Amoy workstation. Oh, man. Kaya pag nag-vacuum ako dun, with feelings eh. Kasi tamo that was 1 year ago yung podcast natin. 1 year ago? 1 year ago, lagpas konti. Tapos, wala pang studio nun and hindi ko pa naisip na gumawa ng studio nun. What made you decide na parang... Hindi, pangarap pa lang, pangarap. What made you decide na parang ngayon, game kasi mayroon akong yung kahati ko sa studio kasi na Kashira Productions. By the way, any kind of audio services, music production, music writing, campaign jingles, commercial ads, or anything at all that involves audio, book at Kashira Productions. Labas natin. May Instagram or Facebook. Labas natin yung lahat. Ano ba yung Kashira? Music production team ni U-Pistol, Tats Maven, at Calix. Tatlo silang batikan sa industriya ng music in their own realms. At nagkakonek-connect sila ngayon gumawa ng Three-Headed Dragon. Isipin nyo lahat yun sobrang high-end na producer. Sila yung mga nagbi-mix ng mga album na pinapakinggan nyo. Yung album mo, Wayat sila rin. Diba? Parang if you wanna sound like that, kung gusto nyo makarinig ng ganong klaseng tunog na talaga maganda sa lahat. Actually, kahit anong klaseng tunog, tutulungan ka nila kunyari, gagawa kang album, pero wala kang wala ka bang path papuntang album. They can literally help you find yourself. Pwede ba mag-record sa studio ng Liab? Pwede mag-record sa studio namin. Mag-message na kayo sa Kashira Productions. Tapos lahat yun, gusto ba labas yung rates dito or doon na lang sa sa PM na lang yung mga boss. Yung mga rates kung gusto niya makita. If you wanna make yung mga number 1 album or parang mga album na para maalala ng lahat, straight up, Kashira and Liab Studios yun. Yes. Direct yun. Ano nagbago yung buhay mo? Maliban pa doon sa studio na yon. Sa tingin mo, ano pa yung nangyari? Ano ba nagbago sa buhay ko? Since the last podcast. Dumami sapatos sa bahay. Ewan ko, ilan naisip ko ngayon eh. Ano ba nagbago? Mas marami na akong pera. Tapos, yung mga gusto ko marinig talaga. Tapos, ano pa ba? Mas happy ako from the inside. Word. As in, from the last time we spoke nung podcast, mas happy ka ngayon. Bakit kaya? Ba't mas happy si Wayan ngayon? It's wild. Para sa akin kasi, nung may mga panahon, pinaka number 1 na nagpapalungkot sa akin pag alam kong hindi ko ginagawa yung dapat kong ginagawa. Parang na-activate ko na yung utak ko ngayon ulit na nakapag-lock-in ako. Ngayon, to make it short, nakapag-lock-in ako. Tapos, yun, mas masaya ako sa sarili ko kasi hindi ako puro tambay. Hindi ako puro lifestyle lately. I'm happy. Kahit lifestyle. Kaya, mas masaya mag-lifestyle ngayon. Kasi, pansin ko kasi tapos yung mga mission pansin ko parang lagi tayo, lumalabas tayo lagi. Lagi ka sumasama. Pag lumalabas tayo, pag lumalabas. Kasi tapos na yung mga mission. The past weeks. Tapos parang may nagtanong pa nga sa akin to one time
inom si Pablo? Ba't labas si Pablo? Okay lang ba siya? Okay lang ba? Man, legit, may nagtanong sa akin yung dalawa. Talaga? Sabi ko, hindi ko na magitin ko sino, pero kasi, sabi ko, tapos na yung album. Uy, sinabi na, tapos na yung album, ilalabas na lang po kung... lalabas to March 14. Yun na po, kayo unang mga karyo, March 14 po ilalabas to. And yung title po niya is... Backshots! Ay, sorry. Backshots. Backshots. Yun yung intro natin. Kaya, ba't kaya? Sige, daanan natin. Ba't Backshots yung title ng new album? Kasi, yung national hero ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal, inassassinate siya sa Luneta. Pinagbabaril siya sa likod. After what he's done for the Philippines, diba? Nagsulat siya ng mga nobelang pinaglalaban ng mga Pilipino against sa mga Kastila. And me making these backshots, para bang revenge ko to. Revenge of the writer type shit. Tibay nun, hindi ko expect yun. Pero yung that thing, I've seen the cover art and that yung the name, yung paano mo i-promote, medyo comedic tone. Ha? Medyo comedic yung tone. Saan mo naman nakuha yan? Nakita mo sa akin yung album cover. Sa tingin mo naglalaro ako sa ganung album cover ko. Okay. What? Yeah, I'm just having fun with it. Ditong album na to, it's as fun and as honest I could be. Kaya, kilala mo rin ako bilang tao. Like, I'm fun. Ano ba yun, pare? Diba? Masaya ba ako kasama, Nebs? Yeah! Depende sa kung anong gabi. Tama. Totoo. Kasi minsan nga, I have too much fun. Sometimes, nagiging hassle ako sa mga kaibigan ko. I've known Pablo for maybe 10 years na halos. There are times, pero most times, good times naman. Yeah, doon pala basta alam mo yung good times, wag mo alala masyado. Paglasing kasi si Pabs, nag-aalala lang ako ng konti. Konti lang naman, nag-aalala lang ako. Saan si Pablo? Ano sinasabi niya sa fans? Ano sinasabi niya sa tao na yun? Iba, lalo na pag may mga fans, alam niya ng mga ibang fans na parang pag sobrang na sila si Pabs, parang goddamn. Hindi, pero minsan naman pag may certain level na pag-amat na ako, parang ayoko nang, tinatago ko na yung sarili ko sa publiko. Parang gusto nasa gilid na lang ako. Pag ayoko mag-picture. Ay, yun pala, Pabs. Parang I've interviewed different kind of artists or mga influencers or basta artists na lang in general. Tapos madami yung mga nagsasabi na parang hindi sila tumatanggi sa picture. Like example, si Bugoy, sina Frank, diba? And yung sa'yo naman, sabi mo may mga times talaga na ayaw mo. Kayo ba i-share yun sa amin kung bakit? Minsan kasi syempre, occupied yung isip ko eh. Tapos, biglang out of nowhere, may mga habol sa'yo yung picture. 9 times out of 10, pumapayag naman talaga ako. Wala naman, like, parang 4 seconds lang naman yun, 5 seconds lang yun, tsaka handshake, parang, ano ba naman yun, diba? Most of the time, okay naman. Pero, minsan, kunyari, bad trip ako, or like, literal na may ginagawa ako. Mamaya namin! Dito lang naman ako eh. Nice approach naman. Kadalasan naman sa tingin ko. May time ba na parang, bro? Isang beses lang, dati yata yung nanakaw yung motor ko. Yung sasakay sabi ko, men, sa susunod na pagkakataon na lang tayo magko-picture. Ninakaw yung motor ko. Mabait naman yung approach eh. Oo. Mabait naman yung approach eh. Oo. Hindi, naano lang ako kasi parang hindi ba nila nakikita na yung motor ko, ninakaw. Fuck. Ay, dahil mapicture ako. No, di ba parang medyo ano ka nun? No? Nanakaw yung motor ni Pabs. Mio. Mio. Kwento mo na. Dahil mga nakwento mo na ba yan, di ba? Nakwento mo na sa akin before. Fun facts. Alam mo ba't di ko nito sa akin ni Pablo yun? Kasi away kami nun eh. Well, hindi ko alam. Parang hindi tayo nagpapansinan ata. Katelem. Hindi, busy lang yun. Ayaw pag-usapan. Pero kupal kasi sinema. Joke lang. Yun yung panahon na parang I think you were doing your own thing. Yun na lang. 2021. Yung parang may telemost actor tayo. Kailangan ko din talaga yun. Paano ako level up ng ganito kung hindi ko i-aalagaan yung sarili ko, diba? Or i-cultivate pa yung... And kung hindi niyo po alam yung nangyari doon before, nandun po yung podcast ni Pablo sa una at nandun po lahat ng info na kailangan niyo malaman. Ayun na po yun. Paano na kayo motor? Nanakaw motor. Sige. Share mo, paano na ako yung motor? Sa venue ako sa Parañaque, tapos enjoy ako sa event kasi puro tropa, tapos onti lang yung crowd. So,
mas masaya mag-event kasi hindi ako kinukulit na maraming tao. So, Oo. enjoy ako sa event. Pagbaba ako, titignan ko yung kung saan nakapark yung motor ko. Tapos parang outline na lang na drawing na nagbi-blink. Wala na yung motor ko. Okay. Tapos tamang pababa ko tama sa presinto hanggang umakaraw. Tapos uwi. Tapos, na motor. Nag-commute pa uwi, no? Parang nyari, men. Pero may mga good things na nangyari doon. Buti na lang ninakaw yung motor ko. May bago siyang grabis. May grabis, kinabukasan may grabis. Pinahiram sa akin ni tropang sobrang lupit. Shoutout Motodek. Shoutout Motodek. Love you. Lapag kayo dito, alam mo na yan, napag-usapan natin ni Boss yan. Matik yan. Yun pala. Oh. Naging namahilig ka sa motor. Oo. So, pansin ko, you made the song 125 with Tuldok. Shoutout Tuldok. May mga bars ka na galing sa motor. Tapos paano ka nahilig doon at ba't hindi kotse? Normally kasi mga kotse talaga yung mga trip ng mga 'di ba, kalalakihan. Siyempre, mas adventure vibes kasi yung motor eh. Una ako nagka-motor, sabi ko, shit, kaya ko nang puntahan lahat ng gusto kong puntahan whenever I want to. Eh, diba dati, lang tayo, bike, commute, angkas. Pag may sarili kang motor, parang, damn, abot mo lahat. Wag lang umulan. Masasuggest mo ba sa kanila na Sa tingin ko, hindi para sa lahat. Siguro, seryoso. Siguro kung magmamotor ka, sana ilang taon ka nang nagbabike. Nagsimula mo na magbike ng matagal-tagal bago magmotor. Tapos siguro yung track record mo sa bike, sana di ka sumisemplang every 2 days. Shoutout sa mga tropa ko nagbabike. Mag-ingat kayo lagi. Shoutout kay tropang sumemplang. Tsaka focus lagi. Focus. Huwag mo muna siya isipin pag nagbabike ka. Para safe lang. Yun lang. Wala ba specific person. Baka kasi malaki iniisip niya, boss eh. Kasi alam mo yun, baka may kaaway. Yan ang buhay talaga, par. Kaya nga nagbabike, di ba? Parang stress relief ba? No? Nabigyan. Shoutout. Naalog na yun. Lahat ng tropa na nagbabike dyan, lahat ng tropa nagmamotor. Rock climbing. Ano pa? Naghihiwa ng ng ulam. Ng ulam? Naghihiwa ng onion. Mag-ingat kayo. Ingat kayo. Tsaka mga nagne-nail cutter, huwag nyo muna isyado sagad kasi baka dumugo yung dulo. Ang daming collaboration ni Waya nung after nung Way at, di ba? Parang you work with Mr. Wow. You worked with Jastro, kay Tuldok, tsaka kay Tats. Parang those were the songs na parang na-release mo after nung album. Share mo naman kami experience. Ba't ka nakikipag-collab sa mga tao na yan? Ngayon lang, parang yung phase na yun yung pinakamarami kong collab na ginawa in my ang tawag dito? Career pa. Wala lang, kasi para bang hinahanap ko yung new thing I wanna do with the rapping ba. So, working with different styles of rappers, parang natulungan yung isip ko i-unlock din yung iba-ibang styles ko sa sarili ko. Ngayon, kung mapapakinggan niyo album, lahat sila may sariling energy na kakaiba sa next. Feel ko meron lang dalawa doon na similar yung type beats nila, pero di naman exactly. Ibang-iba nga talaga yung tunog nun. Daanan ko yung kay Mr. Wow, ang title nun? You're still my baby. You're still my baby. Papap natin yan dito. Iba yung approach mo dun Iba yung approach mo dun na parang this was the first time na parang medyo naging tune-ish. Parang may tune na pa-mainstream yung tunog. Para sa akin malaking bagay yung yung beat. Na buhay ako sa beat ni ni Pistol Grip. Shout out. Salamat Dylan, I love you. Actually, si Dylan nag-produce ng kalahati ng album. Yan na. Sa mga nakipagtrabaho ba si Dylan sa iba't ibang artist? Oo naman. Open yung lagi. Message nyo lang si Mr. Pistol Grip on IG. Cheers, brother. At available yan, pre. Pag hindi, sabi mo, si All Pub sabi, message ka. Paano pala yung ganyan, Pabs, na parang, how do you find producers? Kasi sobrang daming producers na gusto makipagtrabaho sa'yo eh. Tignan mo, totoo yan. Daming gustong producer na gusto makipagtrabaho sa akin. Pero, di naman sa mailap, pero para bang, kailangan mo makuha talaga yung attention ko in a way para gawin talaga natin. Would they send? Should they send? Pwede naman. Kasi may mga nag-pull through naman ng mga ganun. Nag-send lang ng beats, tas nagawan ko ng kanta. Saan lalagay pero yan? itong... Saan si send?
Baka biglang, yung ano Sa naman. IG na lang. Pwede sa IG IG. na lang. Or sa email ko, wayan@liabstudios.com. wayan@liabstudios.com. Kasi hindi natin alam eh. Maybe they're the next big thing. Or maybe yun yung mga katulong sa inyo both ways. Maybe that's the next Metro Boomin. True. Pero sa ngayon, marami pa kaming gagawin na ito ni Pistol Grip. Pare, shoutout sa'yo. Nakapagpunta ka na rin ng Cebu noong nakaraan, nakagawa kayo ng bagong music video ni Jastro. Shoutout True. sa mga kabayan natin dyan. Love you guys. Iba bang experience doon compared sa Luzon? Oo, man. Nakakaingit sila dun. Kasi, kalapit lang kasi nila yung dagat tsaka yung bundok. Tapos, kunyari, pag stress ka, ang daling mag-unwind ba. Dito kasi sa Manila, parang 3 oras, 2 oras bago ka makakita ng nature eh. Yun ang lugi natin talaga dito eh. May mga tao na ganito, Pabsa, na parang, I would ask them, parang, saan mo gusto tumira? Ang dami nagsasabi na, gusto ko, probinsya vibes na lang. Masayo ba part ka nun? Or gusto mo sa Manila talaga? Hirap din ang tanong yan eh. Kasi sa probinsya, nandun ang peace. Pero sa Manila, nandito yung pesos eh. Lalo na linya ng trabaho natin, nandito lahat ng gigs nandito. Pero ang cheat code dyan, kailangan kong pumaldo ng matindi para kaya kong maging teleport. Pero saan mas pipiliin tumira na for a long time? May mga ideas ako, pero pag nakapindot ko na yung mga yun, hindi ko sasabihin syempre para hindi ako i-annoy ng taong bayan. Hindi naman natin sasabihin kung saan mismo yung lugar, pero ano mas pipiliin mong buhay? The provincial life or yung buhay dito sa Manila na medyo syempre magulo, pero syempre nandito nga ang pesos. At andito yung mga tropa. Feel ko kasi pag lumipat ako ng probinsya, matinding transition mangyayari sa utak ko niyan. Lalo na born and raised ako sa syudades eh. At saka dapat may passive income na yun, na alam mo yun, na kahit nagkakamot ka na lang ng something, kumikita ka na. Di ba? Ha? Oo. Ay na mo. Kamutin mo to. Joke lang. Ay, shoutouts to my mother watching my podcast. Shoutout. Papatato. Basta something. Alam mo na ba niya? Alin? Patatusan ako? So, patatusan no. Sige. Patatusan. Kung masyado mo sorry, boss. sa buhay. Sige na, mablip natin yan. Ayos lang. Patatusan noo. Yun na lang sige. yan. Patatusan noo. Patatu mo sa noo. Lo, pinakalam mo naman Airmas ko, mamaya baka nila yun. Sige, biblip natin yun. Kasi nag-edit, biblip natin yun. Hindi ko kilala si Airmas ko, huwag niyo siyang gulin. Kung kilala niyo siya, maging mabait kayo sa Airmas ko. Awayin ko kayo. Matik yan. Sobrang naging mabait sa atin yun ni Tita. Na parang yung mga time na we were recording, and parang tinuring niya kami na parang, welcome. Sobrang welcome ng vibes. Hindi kasi na Airmas ko mahilig din talaga sa art. Fashion designer yung nanay ko eh. Dati nga, I think mga 2020, parang medyo struggling days pa ni Sika yun eh. Tapos, si Sika, syempre yung mga panahon na yun, hindi ko siya trip na trip. May onting sa ere. Pero, Airmas ko, bumili siya ng mga painting ni Sika dati. Word? Oh, man! Nandiyan pa rin ngayon? Oo naman. Sa bahay pa. Mga painting ni Sika of Kendrick Lamar. Totoo nga. Send mo sa akin pictures. Hanapin ko sa bahay. Tapos binibenta pala namin. Hindi ko alam, baka hindi na naalala ni Sika yun eh. Binibenta pala namin yun. Sobrang mahal na. Ewan ko naalala niya. Anyways, yun niya. Mas ko very appreciative of art. Nastigan ako doon. Pero fun fact to si Sika ay nag-aral po ng fine arts sa FEU. Miss. Diba? Tapos ngayon yung mga art niya nandun. Ngayon, nahawak-hawak ngayon ni Tita or kayo. Nasa inyo pa. Ang galing. Feel ko ngayon hindi niya hawak. Nasaan kaya yun? Feel ko nasa bahay lang. Okay. Siguro nakahawak niya cellphone niya. Sabi mo kasi ngayon eh. Ba. Pero gusto ko makita yung mga art ni Sika. I think nagtatato rin si Sika dati. Tinatatuan niya yung sarili niya. Oo, dito sa... Yung pinapracticean niya yung tie niya. Ang galing din eh. Hanapin ko yung tattoo picture. Artist. Sika. Tuldok. Yun yung isa mong nakulaban. 125. One of my favorite song na nilabas mo this year. Ang angas doon. Siyempre sa Tuldok, I love the guy. Oh man, tangina, man's got style, dog. Kumbaga, dude.
meron siyang, isipin mo nga, nakatrabaho niya si Stan, di ba? It blew up. Kasi binigay ni Tuldok yung energy niya eh. Na parang siguro na-adapt na lang din ng mga tao na parang it was made the billiard song of billiard song ng 2024. Lahat ng TikTok yun yung kanta. Kuya Doc, oras na para gumawa. Ano billiard song? Yun talaga, men, sa TikTok. Sa mga nagbibilyard? Yun talaga. Yun yung song na lagi nila ginagamit sa TikTok. Angas. Dahil mo naman kami kung paano niya na katrabaho and how it went. Facebookan, tapos send niya ako ng beat, ginawan namin. Sabi ko, tungkol na lang sa motor. Tagal, mahilig naman tayo magmotor parehas eh. Tapos nag-hangout na lang kami a few times till we got the hook done. Tapos, yun medyo napatagal lang ako kasi dami ko rin ginagawa at the time. Pero nung lumabas, yun, suwabe naman, chill naman. Down ako. Masaya ako. Kung hindi nyo pa napapanood ito, 125 ni Tuldok. Yeah, featuring Wayan. There was this last song na tumatak sa akin yung kay Tats. Na parang it talks about a deeper topic, diba? Which is suicide. Not suicide specifically, losing a person. Losing a person. Sorry. Losing a person. Siguro kasi kaya ako nabanggit nga yung mga gets mo naman. Gets naman. Yeah, pretty sad song, but it's pretty beautiful too. Isa sa mutual thing namin ni Tats kaya kami naging close. Close? Wait. Dadya lang. Parehas kasi kaming nawalan ng kaibigan. Lapit na kaibigan. Tapos napag-usapan namin yun. Tapos parang parehas pala kaming nag-go through the shit. Tapos nag-hug kami. Isipin mo, pansin ko like you worked with Tuldok kasi sa motor, yung Tats yung parang same experience. Gano'n ka ba mag-work na parang kunwari mag-work ka sa specific na tao, parang the topic is there na ito yung hanap tayo ng mutual shit natin. Para saan? Oo. In a way, pwedeng gano'n, pwedeng hindi. Pero mas trip ko kasi magsulat ng kanta na may intention. Para bang hindi yung okay naman mga free verse, cool lang naman yan, mga backseat freestyle. Pero ang talaga nagpupush sa akin yung intention mo sa kanta, yung mensahe mo, ano gusto mong pag-usapan. And syempre ikaw gusto mo lagi magsabi ng something for the people, 'di ba? Pero there are songs na vibe songs lang. Alam mo yung vibe songs na hindi ko na magating kung sino man. Yeah. Oo, mga ganun. Pero it's still a good song. Oo naman, trip ko rin yun. Talagang hindi rin kompleto ang buhay pag walang mga ganun sound trip. Why not make something like that, di ba? Meron naman ako mga ganun, pero hindi siya kasing, ewan ko. May ganun ako, pero syempre style ko ba? Ganun. Lab. The album dropped, the album Way At. Yung pop natin yun pa rin dito, Way At. Kung hindi nyo pa napakinggan, this was released last year. Yeah. Last year. Last year. More than a year ago. Parang yung last podcast you were hyping it up, which is ang ganda ng album. I fucks with the album. Thank you. Iba-iba yung style parang meron doon yung Elsa, yung Snow, Ice Frozen Elsa. Para sobrang ibang-iba yun sa Money Greater than mga ganon, yung mga ganon. Iba-iba yung topic, iba yung paano niya iniba yung buhay mo after that? Ano yung Way At? Yung Way At, oo. Ano ba? Siguro, na bigyan ng bagong ballpen. In a way, parang nag-iba yung style ng pagsusulat. Kasi dati parang super haba ng mga verses eh. Ngayon, tumasayaw-sayaw lang sa beat, pero mas direct to the point. Pansin ko nga yung beat doon medyo uppity. Alam mo yun? Bago album? Way At. Way At na parang may sad song, pero yung mga parang yung Way At, man, iba yun. Medyo pa-pop nga eh. Medyo pa-pop yung atake compared sa rap talaga. True. How did it change your life simula nun? How did it change my life? The fan base, your career. Ganun pa rin naman. Para ba nabigyan lang ng bagong dosage yung bagong dosage yung fan base na nakikinig ng music ko. Ganito, Pabs, different your song from Stranded in Hawaii, Good Problems, Way At, that was the third kasi mixtape yung una eh, 'di ba? Tapos pangalawang album yung Way At. Ibang-iba lahat ng tunog nun eh. And most of the people sinasabi sa akin na tinulungan ako ng Good Problems, which is sobrang yung atake nun, iba. Kaya baka may daan yung mga era ni Pablo na thank yung tatlong album na yon. Tapos daanan natin yung pang-apat. Stranded in Hawaii, sinulat sa likod ng notebook. Kasi estudyante pa ako nun eh.
Super ano pa lang, trial pa lang. So, para wala pa akong alam sa songwriting. Kumuha lang ng mga rhymes and verses with a little intention pa lang. Hindi ko pa talaga alam paano mag-conceptualize. Actually, right now, hindi ko pa rin alam eh. Kasi every time naman gumagawa ng bagong project, start from zero eh. So, yun. Stranded na Hawaii, SoundCloud, Rapper Core. Second project, Tell Them Once. Doon na naging isang malaking grupong malulupit na mga individual. Shoutout sa mga malulupit Shoutout na yun. sa mga Illuminati. Kunin nyo na yung Cartelem. Sumigat dahil sa Illuminati, no? Joke lang. Tapos, Good Problems. Pero kakapasok lang sa game ng mga panahon ng Good Problems. So, parang first taste of this new world of music life and lifestyle and endless like perception of people towards you. Nag-iba lahat. That was a serious album Masabi ko medyo serious. Oo, medyo. Kung may mga tinatanong ako na parang mas mabigat yung album na, hindi in a way na mas maganda or mas mabigat yung feels. I think many people na nakaramdam nun. Totoo yan. Yun ba yung mga what was like making that album? Super English pa lahat ng rap ko nun. So, minimal lang ata ng Tagalog. Lagi naman may Tagalog. Pero, yung Good Problems, parang doon ko na panahon na nilalabas lahat ng kayang gawin ng pagsusulat ko. So, parang first testing ko ng hanggang saan ang kayang gawin ng pen. That was part, pero medyo try hard ka ba doon? Na parang, I have to write lyrical stuff, mga ganon. May part ba? Kasi may mga parts talaga na, at the time, a little bit, yeah. Nung panahon na yun, kada album, kumagawa akong album, iniisip ko, hindi na kasi tumitingin past tomorrow eh. So, ewan ko, parang I'm trying to tell myself na hindi ako permanente nandito sa mundo. Okay. So, parang kung gagawa ako ng project, kailangan kong ibigay yung talagang nararamdaman ko. Especially at that time. Nung panahon na yun, puro siya motivational blah blah blah. Pero nung mga panahon na yun yung kailangan kong marinig eh. Yun ang gusto ko, yun ang hinahanap ng isip ko nun eh. So yun yung pinrovide ko sa sarili ko para ginawa ko yung music na gusto kong papakinggan. Medyo matagal to Pabs. Medyo matagal yung time span from Way At to Backshots. Ito na po yung palabas na bagong album ni Pablo if you're listening. 1 year plus. 1 year plus nga eh. 1 year plus yung Pero nakwento mo sa akin na you made this album in a short span. Compared sa how you made Way At, diba? Yeah. Itong latest album na Backshots. Yung huling album ko na Way At, ginawa ko siya for almost 2 years ko siyang ginawa. Kasi wala akong sariling studio, mahirap pagsama-sama yung mga taong katrabaho. Kasi, ang dami nangyayari. Anyways, ito ang susunod na album, may sarili na kami studio. Ginawa ko na siya in span of 3 months lang. Ang bilis nun. May mga ba dyan, parang nasulat mo na before, na parang nilagay mo dito? Mayroon mga bagay na naisip ko na noon. For example, yung Bounce Na Ako Man. So, pangarap ko kasi yung gumawa ng kanta na maraming RIP shoutouts kasi parang pag in-RIP shoutout may isang tao bagay, it will live on forever through the song eh. So parang matagal ko lang gustong sabihin RIP B-side kasi sobrang laking bagay ng B-side sa isang artsy kid growing up, 'di ba? Kung pumasok ka sa B-side, parang pumasok sa gallery of human beings eh. So, malaking bagay yung B-side. Malaking influence ng B-side sa way of thinking ko hanggang ngayon. Tama ba, Pabs? Doon yung first time mo nag-wordplay? B-side ba yun? Hindi. Sa Cubao Expo. Sa Expo pala yun. Shoutout doon Cubao Expo. Yan yung mga places na natin. Babalik ka ba sa Expo? Nabalik ako sa Expo? Minsan. Pero di na ako babalik sa Expo. Same. Ang lupit talaga di ba yun? Mga tirada. Mga tirada mo, boss. Namula no? Wala. Yun na. New studios. New studios, yung Kashira and Liab, nagkaroon ng funds. In a way, nagkaroon sila ng funds to make music
become easier. Yes. Tama ba? Kasi yun yung nakwento mo sa akin Yun yung kwento mo na mas dumali. Isipin mo, in the span of 3 months dahil nagkaroon ka ng bagong studio, nagkaroon ka ng bagong team, nakakilala ka ng mga, syempre, mga bagong tao. So parang ganun kabilis. Kasi the span of the year na after Weya at parang isip ako ng isip, anong gagawin ko next? Another good problems album? Hindi na pwedeng ganun. Paano kung development? Paano evolution? So, ayun, gala-gala, matagal tumingin sa salamin, basa ng mga libro, basahin yung mga journal ko. Ano ba naman nangyayari sa buhay ko ngayon? Ano na ba yung sitwasyon? Wala, we're just having fun at this point. But at the same time, there's so much things to talk about. So, ayun ang aking pinagbabanatan sa Backshots. Backshots, the album. I've heard some songs na pinaparinig mo sa amin. Ikaw na lang mag-share. Ikaw na lang pinaka mag-share sa Backshots. What is it about? Why is it called Backshots? Ilan yung kanta? Like, share something to us para maano lahat. Tinitle kong album kong Backshots kasi para bang napansin ko na parang ganito na ako kung paano ako magsalita sa album, ganun na ako magsalita as a person. So, matagal ko nang kayang gawin to. Ngayon ko lang ginawa. So, para bang Backshots, mga tira ko noon, ngayon lang ilalabas. Mas more on Tagalog songs ba to? Parang feel ko 50 or 60-40. Oo. 60-40, 50-50. Around sa ganun. Tell us more about it. Raw shit lang. Kung ano yung nasa isip ko, said in a very, Wayan way. As Wayan as I can do it. Ayun, yun ang binitaw ko sa album. And again, March 14. March 14. How many tracks? 9 tracks, tsaka isang intro. So, around 10. 10 yung lalabas. Kasama ng intro. Bigyan mo nga kami ng konting info sa parang, siguro sa single. Kailan ilalabas yung first single? I think first week, tsaka second week ng March. So dalawa yung malalabas sa single. Ayan ang target Anong title ng unang lalabas? Actually, kaka-meeting lang namin kanina Yun ang actually, malalaman nyo lang pag lumabas na tong mixtape na to, malamang lumabas na rin yun. Mixtape na to, podcast. Ha? Lumabas yung mixtape, sabi mo? Ano? Ay, pag lumabas yung podcast pala. Wala, hindi ko pa alam kung ano nagdidesisyon na lang. So, the tracks are already there? Ibibira na lang talaga. Ilalabas na lang, tapos kayo na lang magde-decide kung ano yung ilalabas. Yep. So, kung nalabas to, or kung nalabas yun una, first week ipapap natin yan dito kung ano man yun. What are we expecting from this album? Mapapasabi ka na lang, iba talaga to si Wayan. Pero gito lang. Yun lang mapapasabi ko. Iba talaga si All Pops na yun. Sobrang swerte ko naman ng tropa ko siya. Sa mga hindi rin nakakaalam pala, there are new Cartellum tracks na na-record na. Tell us something about that. Yung mga unreleased. Meron mga bastos na kanta, may mga badass na kanta, may mga mayayabang na kanta. Ano ba? Hindi ko maalala iba Mga bumba pa na kakaiba. What's the future? Sa tingin may future, what's the future for Cartellum? They're gonna become very good fathers. Actually, nangyayari na yan. Right now. No joke. Sino yung next? Ewan ko, bata-bata pick tayo. Ano? Bata-bata pick tayo. Okay lang kung maging father ako. I'd be a super cool father. You've seen yung mga ibang members na para I've seen them as good fathers. Nakikita ko yung mga baby, they're very healthy. Nakikita ko yung nila, yung parang binibigay nila para sa anak nila. We were just kids 10 years ago na nagiinuman lang tayo araw-araw. Ngayon yung mga tao na yun na nagka-baby sa grupo, hindi ko na nakikita. Nakikita mo na naman. Nakikita, pero ang priority nila is the baby. Baby. Kung napapansin ko talaga na parang... Sino gusto mo priority? Go. Parang yung bata siya. Natutuwa ako na parang tangina fatherhood. Na parang, talaga. Ito yung mga tropa ko na makukulit lang kami dati, pero na-test sila na parang they're gonna be fathers. And I see the kids, they're growing up so good. Diba? True. So happy. Ikaw ba? Na parang share us about
tips kasi ang dami nagkaka-idol sa inyo ni Misha eh. Tips Nagkaka-idol sa kanila ni Misha na sa internet, di ba? Na parang ang ganda ng relationship nila. Can you share something about sa relationship na tips? Tips lang na parang relationship tips. Yes, from me, first of all, internet lang yun. Hindi naman perfect. Naman, syempre masaya kami. Hindi naman kami abot sa ganito kung hindi kami masaya, syempre. Ilang years na? Tatagalan nyo na rin no? Shit, yan na. Hinatspot ako. 7 years na this year. Ata. Happy anniversary sa couple na... Love you, B. Miss you, B. Nagkaon ka na, love. Nagkaon ka na, love. Ayan. Ano bang relationship tips? Pag-usapan nyo, huwag kang magdesisyon ng sobrang init yung ulo mo. Tsaka, love lang. Love lang. Para tumagal ng 7 years sa mga bagay. Kasi ang daming syempre mga bata nakikinig, ang mga fans na nakikinig na gusto ko rin nagkaroon ng ganitong klaseng relationship. Basta gusto mo, pwede yan. Basta gusto mo. Pero, to each their own eh. Hindi ko masasabi kung anong mangyayari sa relationship ng dalawa eh. Ikaw talaga maka-figure out niyan eh. Pero, para sa akin, malaking factor yung communication. Tsaka, kung sa simula pa lang ba, ewan ko, para sa akin kasi, kaya ko mag-open up kay Misha. Importante yun. Sobrang importante yun. Parang, onting guidance din. Kasi, for example, tama yung intention, for example, may sitwasyon. Tama yung intention ko. Pero as a man and with my boy math and everything, hindi pasok yung mga detalye. Minsan overlap yung damdamin sa gusto kong sambihin. Si Misha kasi communications major at isa siyang babae. Alam niya yung malakas ang empathy niya sa ibang mga tao. So, sasabihin niya, Pablo, pwede mo naman sabihin yan, pero isipin mo yung effects niyan. Maybe pwede mo sabihin ng ganito. Tama naman yung intention mo eh, pero the way you're saying it, parang big help yan. Ilang beses ko na rin sinabi sa'yo yun, boss. Na parang minsan yung wording. Yung wording. Yung wordings. Tama na yung intention nga. Sa yun niya, straight shooter kasi. Parang sa tingin mo nag-grow ka doon na parang, pansin ko to I've known you for so long na parang nung before, maybe 2020, 2019 area na parang, ayoko to. Straightforward ka sa sasabihin mo. Tapos ngayon medyo nilalaro mo na yung words na ginagamit mo. Kasi wala, para bang ang dami ko na natutunan ngayon eh na people aren't me and I ain't them. So para bang dapat matuto ako mag-adjust but at the same time plant my feet down ba in a way. Anchor yourself. Parang ganun. But at the same time wag stagnant. Nakatulong ba sa'yo to? Ng malaki? Yung natutunan mo yan, yung parang about saying words straight and nilalaro mo yung words? Naman. Oo, malaking bagay yun kasi para siyang, ang buhay pare. Para siya surfing ba? May certain balance lang na kailangan mo matapakan. Hindi ka masyadong too much to the left, too much to the right. Parang alam mo lang kung paano bitbitin dapat yung sarili mo at some situations. Dati, yung ko sa sarili ko kasi parang hindi kasi ako tough guy. Hindi nagbo-basketball, hindi ano pa dito sa words na to? Kumbaga, wala akong matinding backstory na tough situations create tough people type shit, 'di ba? So para bang hindi naman sa super yaman namin lumaki, pero hindi rin kami hirap na hirap nung lumaki. Sakto lang, tama lang, pasok lang. So, naisip ko, shit, di ako tough guy kasi wala akong pinaghirapan, blah, blah, blah. But at the same time, hindi mo naman kailangan lagi maging tough guy. You only have to when you have to. Tinuro sa akin ng lodi ko. Sino yan? Si Bamboo. Nagtanong sa kanya dati nung bata ako. Bamboo de Pistola. Tatay pa ako. Siguro 16 years old data ako noon. Or 16, parang 19. Nagtanong ako, Lods, I'm not a tough guy kasi and I don't know how to go through tough situations eh. Ikaw kasi, Lods, you were in the army, you were in a gang. So parang, how do I become tougher? And he told me na, you don't have to be a tough guy. Only at times that you have to. Yan kasi mahirap eh. Masyado kasing tough guy yung mga lalaki minsan tapos hindi sila marunong mag-open up.
Pwede bang maging softy? There was this guy na kilala natin na parang syempre gang related na ano. Tuwan-tuwa ako sa kanya, tuwan-tuwa ako kay tropa. Kasi galing pa sa kanya mismo sinabi niya sa akin, yan na may hirap sa lalaki, hindi marunong mag-open up. Diba? Isipin mo, galing pa yan sa tao na nagde-develop ng mga utak na mga OAT ngayon. Like, guys, yung mga lalaki parang feel nila na I have to be not vulnerable. I have not vulnerable. There are times siguro na parang pwede kang hindi maging vulnerable. There are times na parang pwede yun. Hindi naman lagi din. Hindi rin pwedeng lagi kang softy. You should give that sa mga tao importante sa'yo na maintindihan ka. Yes. Sa lahat, tips na lang dito sa lahat na parang hindi naman tayo lahat gangsta or parang hindi naman tayo lahat na parang should be like this or should be like that kahit pinoportray yan ng mga idol mo. Kasi I think everyone may bit-bit eh. Everyone has a heart. May bit-bit lahat yan eh. Hindi naman lahat yan masaya eh. Makikita mo lang sa internet yan. Syempre, Instagram and Facebook is the highlight reels of your life, diba? Or pinapakita natin sa mundo. Pero feeling ko lahat may bit-bit and I think it's okay to share it with people na close mo talaga. Kasi nakagaan yan eh. What can you say about that? Yeah, man. So, tingin ko, y'all should like, know yourselves. Masyado ka nang stressed out. Umakit ka ng bundok, sumigaw ka. Mas wild daw. Mas wild. Wild ako doon. Nature trip eh. Bag. Inuntok eh, no? Sino yung paano pag ikaw, Dev? Sinuntok ka sa nature trip? Paglalabong kita. Roy, gising! Sinuntok si James! Roy, gising! Kulata tayo. Kung sino man yun, kulata yun. Kulata sila kay Roy. Lapok yun. Kung sino man gumawa. Ano na, sinuntok ka? Roy! Dali! Nanggising pa eh. Roy, ginisa mo! Sino yung mga artist na malalakas ngayon sa radar mo? Favorite ko ngayon yung C2 na Red. Yun SoundCloud. Favorite ko ngayon. Shout out. Yung mga artist na established talaga ngayon. Established yun sa TikTok, pare. Okay. Seryoso tanong. Hindi naman, hindi kasi ako nakikinig mo siya. Siyempre, Outside, paborito ko, number 1. Number 1 pinakikinggan locally, Outside Map. Shout out Outside. Tsaka Yorko, Like, we've talked nung birthday nga ni Haring Mangi, diba? Siyempre, mga top 1 or top 2 debatable. Nandun si Flo G tsaka si Heb Avi. Those were really big names and nakausap mo sila. At that time. Nakausap sila. Kamusta experience na? Like, people are excited na, uy, kausap ni Wayan si Heb Abi. Uy, kausap ni Wayan si Flo G. Parang everyone, parang nakinilig ng bahagya eh, diba? Kasi syempre, ibang atake. Ayoko naman, wala, kinausap ko lang sila bilang Pablo lang. Hi, kamusta? Man, sorry yung ganito ganyan ha. Galingin niya lagi, ingat kayo pa uwi. Simple lang. Ayoko masyadong, idol, collab tayo Gusto ko makilala mo na yung tao sa tao lang. Minsan kasi masyadong industry, tinitignan na sila as a commodity. Gets mo yun? Parang, kailangan makulaban ko to kasi papaldo ako dyan. Kailangan, mag-sip-sip tayo dyan. Kailangan goods tayo. Maganda, para sa akin, maganda kasi, magkakilala mo kayo ng mga tao bago kayo mag-work. Kung gusto nyo mag-work. Sobrang importante kay Pablo na parang vibe check muna bago ang lahat. Oo, man. Oo. Kahit hindi naman rapper. Tao lang. Vibe check. Alam kasi hindi ko na vibe check ng una eh. Ayan, tamang tinasa na yung vibe check protocols. Narinig ko to or nakwento mo sa akin to. There was a Bugoy na Koy Koy sample sa album. Backshot sa album. Kaya ba i-share sa amin yung kahit konti lang? Ano title nun? Softy. Sa ending na Softy. Softy pala yun. Maririnig nyo na lang yan doon. Parang lang yun. Ako na mismo naglagay na made up seal of approval. Kasi but it's fake though. Like may mga topic syempre or na kasi Bugoy sa legend. Alam mo naman for sure. na dude sa legend na parang ang napansin ko sa dami kong pinodcast sa dami kong pinodcast na parang they look sobrang taas kay Bugoy na parang he made this. Syempre ginalingan niya. Okay na yan. Yo, Koy, ginalingan mo. Okay yan. Ginaya no? Love you all, galing. Sobra inspiration ka sa mga generations. True. And tayo nung panahon na pumuputok yung Kartelem, hindi na siya nagpa-perform nun eh.
Kasi ano na siya parang yun na yung time na ayaw niya na mag-perform. Nakwento niya sa atin yun. Nakwento niya sa podcast pala natin ni Bugoy na parang ayaw niya na mag-perform, hindi niya na gusto. So, ang pansin ko, lagi siyang lumalabas sa mga podcast eh. Pansin ko to, Papsa. Feeling ko kasi yung ibang avenue, feeling nila dapat kung nakuha ko si Wayan, hindi ko na ulit kukunin to. Pero wala na kasi tayo. Pwede, para bang lang, Pokemon. Pero sa totoo lang, na-capture ka na yan. Ibang okay tao na. si Wayan last year. Sa Wayan ngayon eh. After 1 year, di ba? Yung mo kanina, parang I think people should update people, especially if they're gonna release a new album na parang iba yung atake, di ba? Hindi, wala naman persahan din. Okay lang, okay na yung isa. Sa iba. Pero pwede. Napag-usapan na si Hev kanina, parang ni-remix niya yung 12 AM. Before he blew up. Parang anong naramdaman mo noon na syempre nag-blew up din yung 12 AM na yun nung version niya? Oo, yung version niya na parang syempre nagkakaroon ng comparison. Solid, okay naman. Masaya ako na may other people trying to appreciate the beat and make their own versions of it. That's pretty cool. Kasi hindi naman siya yung unang taong gumawa na. But when people do that, lagi kong chine-check out nice. Stig. How's the version? Okay naman. He's very heavy. Lakas din actually ng mga new artists. Ngayong taon, 2025, may nakikita ka na ba na parang the next big thing, the next Vlogio, the next heavy, the next kung ano man? I don't know. Hindi kasi ako tumitingin sa industriya like it's who's the next big thing? What's the next thing happening? Parang, ang focus ko kasi sa music yung ma-timestamp yung sarili ko. Every time I put out an album, parang chapter to ng buhay ko. Yun yung pinakamalaking factor sa akin. Siguro yung tingin ko sa industriya, mga peers, mga katrabaho in a way, parang ganun. Everybody doing their own thing. I respect everybody and like they should like do their thing. Like may mga usong artist may mga syempre mainit ngayon. May mga nagme-message ba sa'yo na gano'n na syempre big name na parang let's make a track. Do it, kung trip ko. Okay. And may time ba na parang a new upcoming artist na pwede makipag-collab kay Wayan? But the trip ko, wala din ako naman sa numbers nagtitingin ng artist. Paano mo malalaman na trip mo sila? I mean, kailangan ba nila Ito mag-send sa'yo? lang siguro yung radar ko. Or makikita mo na lang dapat. Hindi yung, kuwari may nag-message sa'yo, this is my new track. Pwede ba yung ganon? Pwede man. May mga nagsisend sa akin, pinapakinggan ko. Okay naman, napakinggan ko lang. Pero minsan di ko nire-replyan. Ini-inbox ko lang. Paano nga pala paano tawag doon? Paano makipag-collab kay Wayan nang hindi pa ganun kasikat? May chance ba 'yon or paano? Isa lang ang posibleng chance. Pag magaling. I mean, pag trip ko rin. Pag trip. Hindi naman lahat ng magaling gusto ko makakollab eh. Parang pag trip ko lang, pag nare-resonate ako sa music mo, sasabihin ko talaga na mag-collab tayo. Para sa akin ang collab of the year 2024 is Opmat. Para sa akin lang naman to, para sa akin. History din eh. Nagbati si Wayan at si Sika. Daan mo naman kami doon, Pablo. Yeah, so nagbati kami ni Sika. I think parang 3 years kami hindi na nag-uusap. 3 years pa. So, parang wala na, like I just let it slide. Parang ayoko naman may mga commotion sa buhay eh. Unless may dahilan. No? Parang, kung kaya kang iwasan ko na lang. Tsaka wala namang kumaga, masaya sa buhay niya. Pero parang, kina-call out niya sa internet. Collab na tayo. Collab na tayo. Parang okay na. Siya yung nag-call out na let's... Di ba nag-post siya? Dapat kasi dito kayo pa mag-collab na lang kami para ayos na eh. Pero at that time, hindi pa kayo okay na okay? Okay na kami. Sadyang hindi lang kami nagkikita. Paano kayo, daan mo ako doon, the process of you and Sika making the song or naging okay? Naging okay. Kumbaga siya, I think nagkita kami a few times sa gigs, tapos that one time nung may ginulpe si Roy. Okay. Tapos nilayo niya ako sa gulo. Tapos, Bobs, kumusta ka na? Tagal na hindi nagkikita. Gigets na kita, yung mga sinasabi mo dati.
Tapos, Okay. man, thank you, man. I-appreciate ko yun. Yun pala Sige yung na. first. That was the first na reconciliation ng Pero at the same time, okay na kami. Sadyang, hindi lang kami nagkikita or nag-usap. Sadyang, syempre nakafocus ako sa friends and family That was lang. 3 years ago, That was 2022, Yeah. 2021. Pero, ayun na, after nun, hindi naman ibig sabihin, okay na, batin tayo, collab na tayo, nauna. Hindi naman ganun. So, yeah, pinapatawag niya ako sa kanyang album. Tapos, ayoko naman na dahil sabi mo lang collab na tayo agad. Pwede mag-usap muna tayo. Pinatawag ka niya, nag-message siya sa'yo or ikaw nag-message sa kanya? Saan ba? Wait lang, kakalimutan ko yung timeline eh. Nag-message ba ako sa kanya? Siya nag-message muna. Kalimutan ko eh. Okay. Pinost niya ako muna. Tapos, randomized to. Naalala ko, nag-message niya sa akin si Gat. Okay. Tapos, sa kanya, mag-usap na kayo ni Sika para squash na yung beef na yan. Sabi, wala namang beef yan. Pero kausap ka naman si Sika. Ayun, nag-usap kami. Siguro nag-hangout kami twice muna bago kami nag-music. Parang, nag-catch up muna ng maigi. Ano na bang Okay, masaya ako sa'yo ha. Ang galing mo na. Ang lapit na ng mga nagsibol na yung mga tinanim ha. Solid. Just yun. Anong gagawin natin kanta? Ganun yung anong tirada? Hindi naman agad-agad. Like parang pangatlong kailangan. pagkikita namin tsaka kami nagsulat ng kanta. Okay man. Solid. Galing ni Gaspari gumawa ng beat. Ay, shoutout Gaspari. Ito pala, yun yung masasabi ko na pwedeng next big up, di ba? Na next big thing para sa akin, Gaspari. Hindi posible. Okay, Opmat. Siya gumawa ng beat. Gaspari yung gumawa ng beat. Yes, sir. Diba? On the fucking spot. Ang galing nun. Walang arte-arte. Ayaw nyo na yung beat na to? O sige, gawa tayo bago. Ganun lang. Kasi malaking bagay din yung beat eh. Pag hindi dinadala ng beat yung artist para makapag-isip bigla ng mga salita. Ibig sabihin, bakit hindi pa yun yung beat na yun? Kulang yung bounce lang. Napapabounce ka lang ng beat. Dapat, pumipitik pa lang yung sample ng beat or like, nagsisimula pa lang siyang gawin na iisip mo na yung anong gusto mong gawin na lyrics or melody ng verse, ganun. Ayun. Solid experience din pagtrabaho sa GHR na mga panahon yun. Sa studio ng GHR, I feel welcome I feel welcome True, every true. time na dumalapag tayo. Sobrang bait ng tao doon, Mm. na parang, ba't walang tubig si ganyan? Bigyan nyo ng tubig to, bigyan nyo ng ganyan para to work, di ba? And iba yung experience nun. Opmat. Sige, straight up, paano siya nagawa na nakapag-hangout na kayo? Ayun, nag-hangout na kami, tambay muna, kwentuhan, tapos nung work time na! Kasi makakulokoy din yung mga tao dun eh. Pero, pag sinabing work time talaga, di sila maglalabas muna lahat ng tambay na tropa at that moment. Tapos, kung sino yung tatrabaho, sila yung matitira sa studio. Pro moves. Love that shit. Yung topic, paano siya na Yung topic, nahanap na lang siya habang nasusulat kami. Word? So parang, walang usapan muna yan na ito yung gagawin natin Hindi, kasi, ayan, gumawa na kami ng verses namin each, tas parang yung isang interlude na part ng beat. Okay na, magtampo na, sinabi ko. Okay na, magtampo. Ganun din gawin natin background audio lang ng isang part ng beat. Tapos, biglang yun yung naging hook. Si Gaspari naglagay nun. Very smart talaga. Natutuwa ako sa mga creatives man. Man. Lapit din. Nagawa siya. Natapos siya. Tapos what was next? After nun? Ayun, mas madalas na kami nagkita ni Sika mula nun. Tapos, ayun, kamustahan lagi, update sa buhay. Pakitaan ng mga shoes sa internet, ganun. Hilig sapatos na ni Sika. Shoutouts to you, Mr. Sebastian. Sana masarap ang inyong ulam ngayong gabi. Ang ganda pa ng music video na para sa akin, Out of This World, na parang masaya. sobrang ahead of its time na True. parang kayo ba si Sika ba nag-isip nun nung mismo? Nag-show up na lang ako doon. Sila na nagkasikaso na And everything. hindi niyo pa napapanood yun. Ito po yung music show. video, labas nyo dito. Shoutout sa lahat naging part nun. Si Pabs, parang syempre, this is the music shit that we do, diba? Para may income na pumapasok sa atin dahil sa music natin. Pero, madaming mga musician na nag-venture out to business. True. Ano yung future business model ni Pablo na sa tingin niyang gusto niyang gawin at syempre magkaroon ng income pa? And tips to sa lahat ng mga artist na bago or artist na parang sumibol siguro, biglaang sumibol, nagkaroon ng hit song or ano kaya magandang next step? Ngayon, ang kalahati ng music ko is Liab Studios. So, yun yung kalahating side ng
business world. Tapos, after music, hindi ko pa sigurado eh. Dati tinatanong sa akin, may nagsabi sa akin yan eh, na para bang, hindi yung music niya, hindi yun forever. Kailangan may plan B ka after niya, ha? Sabi ko, oo nga kuya. Sabi niya sa akin parang 25 pababa, yun na yung latter half ng career yan. Kailangan may plano ka na after niyan. Sino kaya yun? Kuya yun na mabuting kuya yan. Una, sabi ko sa parang hindi ata believe sa akin yung tao na to. Ba't niya ako sinasabihin na kailangan ko na magplano ng plan B ko? At the same time, it kind of makes sense. Tapos through time, I think I was like 25 nung sinabi niya sa akin yun. Tapos through time, na-realize ko na parang, why am I stressing about that? Anong aga pa, 25 pa lang. Wala pa naman eh. I'll figure it out when I get there. Hindi ko nga alam na magiging rapper ako sa buhay ko eh. Parang nagpakita na lang yung mga signs na parang, okay, ito yung pasok sa'yo. Banatan mo. Ayun, binanatan ko. Yung anong next sa akin, may idea ko. Pero ayoko muna sabihin sa podcast kasi gusto ko gawin ko bago ko sabihin. Pero meron ka talagang plan B. Naman. Yung plan B, which is na-realize mo ng kailan? Kasi sabi mo 25 ka, you're 32 right now. 32 right? Sinungaling. Hindi totoo yan, guys. Di po ako 32. Sa ano 31, pa? 5 years pa ako magiging 32. 31. Sige. Tama si 31. Ay, wag natin magatin yun, boss. Okay. Ano yun nga, may plan B ka talaga. Kailan mo na-realize na, ay, ito na yung plan B ko, ito na yung gusto kong gawin? Malayo pa. May idea lang ako anong gagawin ko. Okay. Pero marami pa akong bala eh. Ubusin ka muna to. Tapos papaldo muna ako maigi para may pang business. Yung fatherhood ba na double up mo na ba yan? What's a father? Joke! Excitation eh, no? Ako bahala doon, Nebs. Ninong ka. Kasi may mga ganun din, may mga moments din tayo na parang we're gonna make money, syempre for our future. Like, naisip mo na rin talaga siya. Alin? Yung ganun, na parang gagawa ko na madaming pera para maging ganito yung future ko. Oo. Pero may lang, structure, may blueprint lang. Hindi naman, pag may blueprint ka na yun yung mangyayari. Pero, sa tingin ko, mentally muna. Maging ready ka. Kasi, of course. Now, kasi mentally, music yung focus eh. Bakit ko i-stress? Pero, yun nga, may plan, may idea ka for what you wanna do in the future. Pero, unahin mo yung nasa harap mo ngayon. In the present pa. Pero always consciously making decisions towards that goal. Ito kasi you're gonna release your third album. 1 mixtape, 2 album. Pang third album nga talaga. Kasi ito yung kinakatakot ng mga tao eh. Kinakatakot ng most of the artists na parang Chance the Rapper. Magandang example. Chance the Rapper na parang sobrang dami niyang classic na albums, diba? Tapos parang isang album lang destroyed him. Yung Wedding Day. Yung Wedding Day. Pero sabi nga, ayon sa parang sa ugali niya rin kasi sa Twitter, yung mga ganyan-ganyan stuff. Hindi ka ba natatakot na mag-fail? Na parang, oh my God, parang mag-fail na ata ako or baka mag-fail to or baka mag-flop to. Yung project? Kahit in general na lang, in general. Parang ginawa ko pa lang yung project, parang buo na ako eh. Magawa ko lang yung album na gusto kong gawin. Okay na kahit, kasi imposibleng, alam ko naman sa sarili ko, imposibleng walang matuwa dun eh. Tuwan-tuwa nga ako dun eh. So, natatakot ba ako kung mag-flop yung album? Hindi, in general, kahit hindi nga yung album kung mag-fail ka lang sa kung anong, syempre, pinut mo yung effort, lahat. Kumbaga kahit yung project mo or yung business model na gusto mong gawin, di ba? Are you scared na pwede mangyari yun? And what is your contingency plan for that? Yun si pare, if I fail, it won't be about it. I already made a million mistakes once another. Smile out on all streaming platforms. Yun na yun, pare. Okay lang naman magkamali, di ba? Parang, kaysa naman, hindi talaga ako gumawa. Di ba? Kaysa naman di ako gumawa kasi, natatakot ako mag-flop eh. I'm getting too old for this rap shit. Blah, blah, blah. Hindi naman eh. Ina-enjoy ko lang pare yung bawat proseso at bawat parte ng buhay. Ang buhay ko ay hindi rap game. Well, of course, hindi to. Pero, hindi ako nakatira sa internet.
Nakatira ako sa Sa planet Earth. Nakatira ako, isa lang akong mamaya-maya ng planet Earth. Enjoying my time here. Making the music I like, appreciating my life, appreciating that people appreciate me, appreciating my friends, my family. I'm trying to showbiz. I rather hang out with my friends than rappers, and my friends that are rappers, and podcasters, and bikers, Shoutout. and fathers. Yeah. Shoutout sa lahat ng tatay. Alam na mga kaibigan ko yan. Hindi ako semi-Hollywood lang. Semi-Hollywood lang. How did you handle fame pala, Pablo? How did you handle na yung mga nangyayari na parang naglalakad lang tayo sa kalsada, biglang picture, may pupunta tayo sa isang area to enjoy, to drink. How do you handle that stuff? Wala. Pero, una kasi, huwag niyo mo tignan. Mukhang tanga. Parang hindi ko na na-enjoy yung buhay ko. Ganun kasi talaga, diba? Nakikita ko rin Kasi ganito yan, Nevin. May mga bagay sa buhay na hindi natin makokontrol. Pag pinilit mong, kumbaga parang pinaplansya mo yung ilog eh. Tangina, hindi mo maplansya yan, pre. Gano'n ka lang, magpalutang na lang. Type shit. Ano na lang, dati, na-overthink ko, nakatingin ata sila sa akin, blah, blah, blah. Then parang, yan mo sila. Kadalasan naman, wala silang ginagawa, titingin lang sila. Kakasiwayan yun. Ganun lang. Wala naman yun. Overthink lang. May mga moments din kasi na parang kahit ako nakikita ko na parang tumitingin-tingin ako sa mga tao. Siguro nakikilala tayo ng bahagya. Tapos may kita mo ako, gaslaw-gaslaw ko. Kasi kung ako ganun, parang tinitingnan ko yung mga tao talaga na parang minsan yung sama tumingin. May mga moments na ganun. Totoo. Sama tumingin ito. Tapos mamaya-maya parang, ay di ba ikaw yung ganyan. Pero kumbaga nagkaroon tayo ng idea na parang, anong balak sa akin ito? Ba't ang sama tumingin ito? May mga moments ba na ganun na naramdaman mo? Natakot ako sa mga tao sa paligid? Medyo, Di. And that could lead to bad things kasi masyado kang komportable. Lods. Yeah. Yes and no. Depende. Like I said, balance lang. Balance lang, Lods. What's next for Wayan? Rob a bank. Joke lang. What's next for Wayan? After this, deliver ako ni Nebs ng dinner. Shoutout Crazy Meats. Meron tayong rice meal dito. Huwag nyo manood yung mga podcast nila. Huwag di ako deliver na lahat ng dinner. Tsaka, what's next for me? What's next for me? Album! Album ulit? Ate, after nito. Oh, yeah. Album ulit. Yeah. Album ulit? Oo. Gusto mo? Gusto ko ako dito. Kahit sa album. Kahit album. Kahit mga single na lang siguro. Pwede rin naman. Single na lang siguro. Yung mga single lang pwede? Paano yung mga may girlfriend? Shoutout sa lahat. Hindi, I mean, sa tingin mo, parang should we release our tracks as singles? Pwede naman. Saka mag-usapan yung work na yun. Mag-podcast na lang tayo. Ayaw sabi. Hindi, syempre, ayaw kasi magsasabi ako dito tapos di mangyayari. Ayaw magsasabi ako dito tapos pipilitin ko mangyayari. The last track we released was Cypher 4. Tell us something about that. I love Cypher 4. It is a historical music video in MSP. RIP MSP. I love you very much. Nakakapag-skate na kayo ni Tony Hawk. Ay, gagaboy mo na si Tony Hawk. Di pala. Di ba yung pina-skater na nasa MSP na ngayon si Jobit. Bro. MSP, nakita mo yung bagong skate park sa Valenzuela? Oo nga, nainis nga ako. Ganda na ba skate park? Kita. Dati wala. Panahon na skater ako, putya wala skate park. Nakita ko sa story ni na Jomel tsaka Pujo. Shoutout sa mga tropa kong malulupit. Ay, shoutout sa mga tropa kong malulupit mag-skate dyan. Metro Boys. Jay Paraiso. At Jay Paraiso. At Shinji Fuji ba yun? Tsaka si Shinji Fuji. Malupit mga tropa natin dyan. Nakita ko yung clips nila, parang ba't ganun yung pare. park? Ang ganda naman ng park ganda, nito. pang ibang bansa, no? Medyo may ball pa. Yeah, shoutout Valenzuela Skate Park. Shoutout Valenzuela next MB na, next MB. Makati naman next, no? Parang awa nyo namin. Yung miss ko na nga rin mag-skate, eh.
Tell us something about skateboarding, Pabs, na how it changed your life. Natuto ako gumala at makasalimuha ng iba't ibang klaseng tao at natuto ng malupit na pakikisama. Solid. That's beyond the tricks. That's beyond na parang ginagawa mo yung mga tao na nakilala mo Kaya talaga. parang higit siya sa sport. Hindi siya outdoor sports lang. Parang isa siyang buong lifestyle. Do you think skateboarding, walang wayang kung walang skateboarding ngayon? Siguro I would be, I would have less flavor kung hindi ako naging Kasi skater. mag-rap ka kung hindi ka naging skater. Depende mo. Hindi mo rin Kasi masabi. baka serial killer ako sa ibang timeline ko eh. Tapos kay Cartel members, una kong pinatay lahat. Ano yung mga ginagawa ni Wayan ngayon na hobby mo or lately na ginagawa mo na hindi mo ginagawa before? Mga ginagawa ko hindi mo ginagawa before. Jogging. Jogging nga? Jogging ako. Bakit? Meta yun ah. Meta ngayon yun ah. Meta ng buhay ngayon. Hindi, kaya nga di ko pinopost eh. Jogging lang for me lang. Kasi lahat ng tao. Tamang meta muna. Hindi naman, okay lang naman. Hey, no hate. If you wanna post jogging photos of yourself, go lang. Ako lang, I just wanna jog in peace. Bakit? I'm a very private guy. Hindi. I mean, bakit gusto mo bigla, syempre, do activity sports, di ba? Kailangan kaalagaan yung katawan ko eh. Siyempre, matanda na tayo eh. Lifestyle natin lumaki, puro lang eh. Skate buong araw, ambagan sa gym sa gabi, di ba? Yun lang. Ilan years yun? Simula ako uminom. 20 years old? 20? Late na yun ah. Late. Paano ba? Parang... Ako kasi 22 na eh. 22. Ano pa? Kasi Cute ah. 27 na ako ngayon. Okay. Puro inom. Siyempre, alagaan mo rin katawan mo. Hindi pwedeng puro lifestyle lang. I've seen this one podcast na parang pinag-usapan nila is who would trade na parang merong 100 million pesos or dollars nga sinabi for something na kung sabihin natin buhay na tong tao na to is 100 million pesos meron siya pero pero sobrang sama na ng pakiramdam niya, may ganito siya. Would you swap your life for that, 'di ba? Kahit ganun kadaming pera na hindi ka naman ililigtas in the end. Depende sa sitwasyon. Kung kunyari nasagasaan akong train, kalahati na lang katawan ko. Yun, swap ako bigla. Healthy ka pa, 'di ba? Healthy pa ako. 'Di ba? Like if you think about it na parang I think money can't buy everything eh. Money can't buy everything. Yung ang dami namamatay na mayayaman, 'di ba? Sure. Pero yung mga tao na yan, they would trade their life for someone na healthy. Shoutout sa mga mayaman na namamatay. Kaya na lang. Ayun nga. Kaya ba kami doon, idaan sa ganung topic? Ano pa payamanin? Pwede naman din. Pa-viral lang. Viral lang. Bahala ka dyan. Wala akong sasabihin na nakaka-viral. Anyway, add something na parang last say for everyone na no dito. Yung ano tinatanong mo sa akin, money or a good life? Diba? Healthy life. A healthy life or money, di ba? Sobrang laki. Siyempre, odds ka na agad sa money kasi sabi you have 100 problems until you get one problem, and that one problem is getting sick. Some people are sick and they're not okay and all they want to do is go out and take a walk. They can't even do that. Tapos ikaw, ginagawa mo sa buhay mo? Minum na NAC, boss. Tama. The duality of man. Diba? That's real shit though. Pero yun na, isipin mo yung mga ganong perspective. Mapapaisip ka na, ala, sinasayang ko ata buhay ko. Hindi ko ata yung na-appreciate. Isipin mo sabihin natin people are partying every week or kung ano man. Do you still, 'di ba? Parang they're just enjoying their life. Ikaw ba anong dating sa iyo noon na parang partying is up. Masaya mag-party. I like partying. Dati ako parang no, I don't want to go to the clubs may mga kasi ganun there's so many people and I only want to stay sa gilid. Huwag niyo akong galawin. Ba't ka pa pumunta dito para magmukmuk niya sa sulok? Shout out sa tropa na yon. Shout out sa mga tropang pupunta ng mga club tapos tatayo sa gilid. Ayoko nga pumunta dito eh. Naman. Book ka na. Hindi. Pero yan. Para sa akin, I like having fun, man. Kasi
Hello, we're growing up. We can't do this forever. And especially na Sulitin lang. Especially na parang if we did something good. Oo Alam naman. mo yun? Di ba nakaraan, ilang beses tayo na gano'n Ay, out. Kasi kakatapos ko rin ang album nun eh. Inamats na matindi ang mga inamats na matindi. Super enjoy lang. Nakita mo yung picture ko. Yun na, gano'n. Nakagano'n pa ako na. Tuwad-tuwa si Shika. Hindi mo kada minuto. Sobrang saya ko talaga. Okay lang, at least maraming natuwa. May mga tao ka ba na gusto maka-collaborate, na gusto makatrabaho talaga? Kahit give me some top 5. They call me Bamboo De Pistola out in California. Give me 4 more. Give me 4 more na naisilip mo pa. Sino ba gusto ko makakollab? Si RJD! Matik din. Actually, marami na ako napilang collab ngayon taon. After na tong album, unti-unti kong gagawin yung susunod kong project. Pero puro collabs muna. Yeah. Dalawa pa lang? Dalawa na lang? RJT, Lexus, si GA, Charles GA. ano ba? When's the next Wave Your Why on Track? Oh yeah, si Ja. Anytime Anytime naman kasi parang Ayaw nga pala. may synergy na Ganun na pala. may synergy na kami na ni Ja. Alam na namin yan. One click But lang in the yan, eye, boss. but in the eye, may one. But in the eye, bago malis siguro. Shoutout kay Tropa. Love you, Jace. Jace, love you, Jace. Kailangan matapos yun. Kailangan may collab nga sa lahat eh. Di ba, Roy? Lahat may collab. Bigyan nyo ng mga collab ang ating boss. This week agad. Collab? Para lahat tayo may collab kay boss. Collab o love ko? May top 5 albums ka ba na pinapakinggan ngayon na tuwan-tuwa ka? GNX. Jen, maliban doon. Wag na yun. Ayoko nasama yun. Ano ba mong favorite ka pakinggan ngayon? Yung puro Kendrick album sasabihin ko eh. Wag. Yung mga bago na si Doechii, di ba? Bago, Doechii. I forgot that title by Alligator something. Denial. Isa? Hindi, ano pa? Ano pa mga album na pinapakinggan mo lately? Na get people into, di ba? Backshots. Sobrang ganda na album na yan. Di ba, pansin nyo sa akin, parang ayoko naririnig yung music ko. Ngayon, gusto ka naririnig yung mga kanta na. Sinabi mo nga sa akin na parang this is the best album I've ever made. Sabi mo, di ba? Sinabi ko ba sa dating podcast? Hindi. Parang sabi mo, parang pakinggan nyo yung way at okay. Ngayon sinabi mo sa, iba to. Pero itong Backshots na to is best album I've ever made in my life. Paano mo nasabi? Kasi, sobrang na-translate ko yung sarili ko into the music. Parang walang as me as it can get. Kumbaga, eto, kunyari, kung sino yung nasa podcast na yun na maingay na magulo. Here. Nandun siya. 3 albums. Wala na? Wala ka na pinapakinggan ngayon? Or parang artist na lang kung gusto mo? Kasi yung, hindi wala talaga eh. Hindi ako nagmamatakas na, actually, di ako nakikinig ng mga local music eh. Hindi naman nababanat na mga ganun. Kahit di local. Wala ka masyadong pinapakinggan ngayon kasi may napansin ko to, Pabs, na kwento sa akin na I think Wavier nagsabi na to, ayaw niya masyadong makinig masyado sa local kasi minsan nagagaya yung flow, nagagaya yung so, topic, international lang para maganda yung pagka-jack. Ay, what can you say about this, Pabs? People are remixing stuff. Nire-remix nila yung itong specific na kanta na to. Kasi sa iba yung dating. Sa iba rin yung dating. Ay, ikaw, anong dating sa'yo? Okay man. Solid. Pahinga ng royalty. Pag nire-remix niya yung mga kanta ko. Go lang. Basta nyo cut. Hindi sa'yo. Yung the idea of it in general. Okay naman. Feel ko laging bumabalik yung mga bagay na nandun. Mula sa nakaraan. Uuso ulit yung mga like ngayon, uso yung mga 90s stuff. Parang ganun. Noong 2010 naman, di uso yung 90s stuff. Opmat remix. Uy, malupit yan. Ito sorry. Mga sumisibak ng rap game din. Tapos na kaya yung verse nun? Sino naman yun? Tinodjak yung rap game. Rap game lang. Ang akin tinodjak. Tama ba? Something about that. Sobrang lupit nun, Yun na lang yun. Sobrang lupit.
may gusto ka bang i-add for the podcast? For the whole podcast na gusto mo sabihin sa lahat ng fans at mga parating na bagong fans? Ano, tapos na may podcast? Tapos na. Parang may mga di pang nakwento eh. Ano gusto mo ikwento, Pabs? Wala. Ay. Wala. Yo! Welcome to the podcast. Maraming salamat po sa panonood. Mga pala si Wayan, ang pinakamalapit sa buong mundo. Tapos kasama ko si Nevin of the night. Inaalagaan ng kanyang pangangatawan. Sabihin natin yung you're bonding more with your friends. Pansin ko, may mga times kasi na parang hindi ka masyado sumasama talaga. Tapos ngayon nakikita ko you're bonding with your different kind of friends, 'di ba? Para may geto kang friends. Share us about that. Yung mga friends kong kasama ko, sila yung mga friends ko kasi hindi pa ako nag-rap. So, malaking bagay sa akin na nag-ground ako kasi pag alam kong hindi ako sobrang honest masyado ng mga kaibigan ko sa akin, hindi nila ako bullshitin. Kaya, malakas yun sa para sa akin. Nakaka-boost ng self-awareness. Kasi, mahirap siya sa mag-rap game kasi lahat, Idol, sobrang galing mo. Sobrang nakaka-inspire lahat ng ginagawa mo. Ang galing mo talaga. Paano maging ganyan? Hindi nila alam ako sa bahay. Hindi nila alam kung packed up ako sa bahay o hindi. Yung mga kaibigan ko, tsaka yung pamilya ko, alam nila yung tunay kong pagkatao. Tsaka open ako sa kanila, wala akong titago sa pamilya ko. Kaya nache-check nila ako pag makulit na ako masyado. Oy, kulit mo na. There's this one track na sa album na bago na naparinggan ko na parang you're living with your mom, di ba? Parang It's the other way around. Paano? Yeah, it's the other way around. I pay for the house and other bills in the house. Like, she doesn't have to work that much anymore. So, sobrang laking Pretty bagay cool. nun, ha? Sobrang laking bagay nun, especially sa mga nakikinig na parang, I don't live with my mom. My mom lives with me. Diba? Yeah. Kasi sobrang big boy moves niya eh. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na bilib ako dun sa ganong pangyayari na parang, kaya Nebs, wala akong ginto. Kaya hindi ko pa na, ikaw, sinabi mo sa akin, wala akong ginto, wala akong ginto kasi I'm the one. Ikaw yung breadwinner. Ikaw yung breadwinner. Hindi na naman ako. Mas komportable lang ako na may mga kasama sa bahay. Yeah. Mas sa other people don't like parang gusto nila may solo silang world. Okay lang naman yun. To each their own. Ako mas komportable ako nakikita ko yung pamilya ko. Yeah. I'm happy. And ang title ng kanta na yan? Si Lods na Bahala. Ganda na. Sobrang ganda ng pangyayari na yan. Na parang ganda na kanta yan. Check it out yan. Do you wanna add something pa ba? Share nyo yung album ko para pumaldo. Tapos, pakinggan nyo from top to bottom. Tapos, naka-loop para may ma-discover kayo. Maganda pagkakasunod-sunod nun. Oo. Kumbaga, inano talaga yun. Galing may mga na-discover. Kasi, lalabas mo to after the album comes out? Bago yung album. Before the album comes out. Okay, just, basta pakinggan nyo yung album from the first track to the last track. And then, pag nag-play siya ulit. Hindi pa nila alam kung ano yung cover art eh. Hindi pa nila alam cover. Ako nakita ko na eh. Parang, can you share something about that? Kakaiba siya. Kailangan ko kasi ng cover art na mare-reflect yung damdamin ng album eh. So, yun ang tinirada kong album cover. Galing siya sa, una sa lahat kasi gusto ko may picture na nakatalikod. Tapos, may picture kami ni Misha na hawak ko yung ulo niya dito. Tapos, mukha kaming monster. Tapos, na-inspire ako dun. Ay, doon lang nag-seed yung idea para sa album cover. Pretty cool! Sa mga aspiring artists ngayon, do you have message for them? Galingan nyo and be yourself. Maraming magiging haters. Okay lang maging softy. Okay lang maging thug. Okay lang maging kupal. Pero sakto lang. Sakto mo lang. Hindi masyado overpower kupal. Have some God in your life. That's nice. Don't copy an artist. Copy a bunch of artists. Pero yung specific thing lang about them. Like what you like about them. And pag may nakikita ka sa other people na trip mo, pwede mong i-apply sa sarili mo yun. Tapos, applyan mo pa ng ibang mga bagay para maka-invent ka ng something new. Tapos, huwag kang mag-drugs. Yeah, ano pa ba? Ano pa ba? Huwag kang mag-shabu. Specifically.
Yeah. It's pretty fucked up, bro. Based on XP lang, pero not trying to shove it down your throats type shit. And that's about it. Sa lahat Maybe something ng else. nakaabot sa pinakadulo ng podcast na ito, maraming salamat sa mga supporters sa team natin. Shout out sa team namin nandito sa Grey Matter ngayong gabi. Lab. Direct Shout tayo. out sa aming live studio audience. Ay, yung style pala ni Pablo in fashion. Pansin ko parang stylish din talaga ang tropa eh. Can you share? Minsan, tama. What's your styling tip? Tama. Just So, the ngayon tip. medyo naka-black ka lang, na black and white stuff. Hmm. Pero may mga sobrang daming times na parang you're playing with colors, alam mo yun, na parang Ano ba? nakasuot ng pink, nakasuot ng violet, nakasuot ng yellow, which is hindi normal sa rap game, di ba? Wala lang. Nanay ko fashion designer eh. Kapatid ko stylist eh. Paano ako Paano ako hindi magiging stylish? Bigyan mo ako ng style ni Pablo. Parang isipin mo, Joke lang. the Kung ano shades even Oakley. The shades even Oakley. The glass even Oakley. Sa mga nakakaalam. Yeah. Oakley glasses. Woo. Wala lang. Ano lang. Civilian lang na may pera. Yun lang. Chill lang. Importante ba yan sa image? Yung the way. In a way. sa lahat ng Importante suot mo? siya para sa confidence. Para sa akin. Parang pag suot mo yung damit na gusto mo, parang sarap maglakad. Swagger. Angas na forma. May mga local brands ka bang nire-rep lagi? Nire-rep lagi. Aray Paradise. Ay, Paradise. By default. Dapat may bahay na rin ako. Nabinigyan lang ako eh. Iba pa. Ano pa ba? Hooligan, syempre. Shout out, Jetro. Ano ba Shout mga out. favorite ka? Ito, suot mo ngayon, strap, di ba? Strap. Ayo! Ah. Strap! Mm. Hanap eh, no? Sun. Ito, strap. I love you, Edel. Yeah, direct. Ano pa? Mga brands. 222. 222. Eh, hindi naman kasi Hindi clothing siya brand clothing lang brand yun siya, eh. oh. Lifestyle, Lifestyle, everything yun eh. Pero tama. given na yun. Ano ba mga favorite kong brand? Tsaka ka na sasabihin. Kaya, ayan, maraming salamat. Style and Thank tips. you, everybody. I love I-book you. nyo yung artist, man. Book the artist. Pay them well. Lahat ng socials ni Wayan dito lalagay natin. If you're a new fan, maraming salamat sa ano. Mas makulit yung Wayan ng podcast Sana number 1. hindi ko... Ay, sorry. Hindi uminom masyado eh. Kaya hindi ko mulit Takot eh. na ako eh. Takat si Idol. Ade, ayun. Backshots came on all streaming platforms. Pakinggan yan from start to finish. And share that shit. Stream that shit. Go party that shit. Play it loud. Play it proud. And yeah, don't do drugs. Love who you love. Gang. Maraming salamat. This is Dial 7 for the artist. By I the hope I artist. didn't waste your time. Lahat. Feeling ko may natutunan lahat eh. Talaga ba? Oo, may Sa tingin natutunan mo? nga ako eh. Feel ko kasi parang kwentuhan tambay lang. Wala akong masyadong sinabi motivational shit eh. Kailangan mo hindi naman natin kailangan. I think there would be motivated. Ang dami natin sinabi, men. Ang dami Talaga natin ba? sinabi na parang that's for the next generation. That's for this generation. And I think there's gonna be someone na manonood dito kung ilang thousands man who's gonna be the next artist na parang nakinig ko dito sa podcast na to na galing kay Wayan. I think that's the reason we make this shit. Para sa akin lang naman. Ayun lang naman. Dahil ko pa sinabi, ito na po, paalam na po. This is Dial 7 for the artist, by the artist.